Magandang gabi mga boss, mga kambing, mga kabunyog. Magkulabo tayo mamaya na talagang masaya ako sa mga comments nyo. Oo, ang lulupit pero tama naman, no? Kung kahapon, no, ang ating topic is si Sarah. Ito naman no ngayon, yung tatay niya. Pakinggan natin. Ano ho ito eh? One day ago. Pakinggan natin. Akusa ni ex-President Duterte nakipagsabuatan daw sa mga komunista si Speaker Romualdez. Ayan. Ang mensahe ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso dahil umano sa pakikipag-alyansa ng liderato nito sa tinawag niyang mga komunista. Bantayan ninyo ang military pati pulis. Kayo nakapagsabot dyan sa Kongreso. Hindi ko kayo tinatakot. Pero Hindi pa siya nananakot ng lagay na yun, ha? Bantayan niyo yung military sa kapulis. Hindi ko kayo tinatakot, ha? Para talagang may alaspeto eh, no? bantayan ninyo ang military pati pulis. Ilan ang namatay na pinatay ninyo ang pulis pati military. Pahaging pa ni Duterte, ang pakikipag-alyansa raw ni Romualdez ay para sa pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Yung mga gustong ibigay mo yung bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. Mag-experiment tayo. Hindi ko siya nananakot niyan, ha? Bigay niya na sa kanila yung bayan. Tingnan natin what will happen, ha? Parang napakaganda nung siya ang naging presidente, no? Kung magsalita. Malupit ho talaga ito. Walang katakot-takot. Parang siya pa rin ang nakapwesto kung magsasalita, eh, di ba? Pagyan ulit natin siya. Tayo. Ako, sabihin ko sa'yo, bumoto kayo. Ikaw, Romualdez, huwag ka na mo. Ako na magkampanya sa'yo. Ngayon na. So, Presidente, I'm not worried. Nuubo ako, malamig. You know why? Diyan yung military. Ito yung PMA. Ano lang yung makaliti lang. Nagatingin niya ng kung saan papunta ang bayan natin. Kinuha ng mga mamamahayag ang reaksyon dito ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. sa pagharap nito sa Senado kanina. Pero ang sinabi lamang niya, pwedeng ko alam ko lang muna yung what particular details or particular role ng PNP na nababanggit kasi baka magkamali ako ng sagot po dyan. si Romualdez sinabing bilang speaker, prioridad daw niyang itaguyod ang pagkakaisa at pagtutulungan sa lahat ng grupo sa politika. Isang tabi daw muna mga chismis at spekulasyon tungkol sa eleksyon at ituon ang pansin sa kung ano ang magagawa para sa pag-unlad ng bayan at pagsulong ng kapakanan ng mga Pilipino. Tungkol naman daw sa kanyang political aspirations, buo niyang pinanindigan ang kanyang papel bilang speaker. Ang kanyang focus daw ay ang kanyang kasalukuyang mga responsibilidad at hindi ang mga posibilidad sa mga eleksyon sa hinaharap. Hinihingan pa namin ng pahayag ang AFP. Sa sabina naman para sagutin ang reklamong grave threats na inihain laban sa kanya sa Quezon City Prosecutor's Office, sabi ni Duterte, magpapakulong na lang siya dahil ino-oppress siya umano ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang nagsampa ng reklamo. Sagot ni Castro, huwag siyang nagdadrama. Itong pag-oppress, wala tayong kakayahang ganon. Di po ako yung nang-oppress. Diba? Baka baliktad po yun, diba? So siya yung may kakayahan na gawin po yun. Ayon naman sa Makabayan Block na kinabibilangan ni Castro, imbis raw sagutin ni Duterte ang reklamo, ay nagbato pa ito ng panibagong banta. Pinag-aaralan daw ito ng legal team ng Makabayan Block. Para sa GMA Integrated News, Salim. Ibang klase, no, mga boss, oh. Kanina, nanood ako kay Atty. Toto Causing, no? At sa kanya, tungkol, yun yung komunista pala. Hindi naman komunista ka eh. Parang pwede ka nang patayin o arestuhin. Meron palang ano talaga eh, mga bansa na mga komunista. O, diba? Sino ba punta sa, diba China, komunista rin yan? Diba? Marami. Sino punta? Si Roque pumunta dyan. O, diba mga boss? Talaga si Duterte, tama sabi ni Ka Percy.
Pag sinabi nito, baliktad. Ganun din naman, di ba? No. Subukan ninyo mandaya. Paaresto ko kayo sa pulis. Gusto ko bumaba, malinis sa eleksyon. Atay na ka ako. Sino may kapasidad mandaya, di ba? Kaya ka ako, yari na nun eh. Anyway, anong magagawa ng... Wala ako, hindi ko, hanggang itong si Digong, ganitong takbo, wala mangyayari sa Pilipinas talaga. Hindi maano ni His Excellency. Hindi niya kaya, wala naman siya imik. Itong Romualdez na to, magpa-presidente ka, tignan ko anong mangyari sa bansa. Kayo, bantayan ninyo yung military sa kapulis. Hindi ako nananakot, nakatingin lang yan, Alaw, hirap. Yan tama sabi niya. Si Bongbong, may bagahe siya. Talagang, lalo ngayon, ang bigat ng bagahe ni Bongbong. Diba mga boss? Mag-collab na ho tayo. Marami ho to. Ay, nako. Wala akong pupuntahan itong bansan to kung ganito. Sa totoo lang, wala. Saan patungo? Kanina, panood ko rin si Coco Romualdez. Si Coco Pimentel. Tsaka si Amy Marcos. Maganda ho yung mga content nila, Atty. Enzo Recto po, maganda. Tsaka kay Atty. Toto Kausing, maganda. Kay Badcaster din po, maganda. Oo, mga boss, Jeff Ramos na, shout out. Magandang gabi po tayo, sabi niya. Busy to si Jeff Parati ko napapanood sa sa Facebook. Ang Lito Vincent, shout out. Ito. Search Imartisano, welcome to the club. Sara Potpot, matagal nang naghihirap ang Pilipinas, huwag kang syunglat, lalo nyo pang pinaghirap, kakakurakot nyo, mag-ama. Ito yung comment nyo kahapon, sa vlog ko kagabi. Gloria Brasa, welcome to the club. Sabi yan, nakakatawa, parang concern sa mahihirap, winaldas nga niya ang napakalaking confidential fund in just 11 or 19 days. Di sana di niya ginasta ng walang kapararakan at inilaan niya sa darating na taghirap. Totoo, di ba? Parang wala na ho sila sa Basta ba para bang makapagsalita lang sila, O makapagdrama lang itong mag-ama na to, Lord. Kalati Baya, shout out. Good evening, Karoke. Bombatsuhin mo, Karoke, sabi niya. Ang Biwil Mama Bear, wala pang schedule Nantay ko pa yung tawag Librado Lutubico, shout out. Dahil Saturday morning po, Karoke. And to all Karoke warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. May ubo nga ako Tinalo pa ni Sarang Botangera, si Pacquiao, Kibaliw. Kayong mga mandarambong, magnanakaw, tigilan nyo yan para hindi maghirap ang mga Pilipino. Nainit ang ulo ni Librado. Hello, Miss Akira Milo, sabi naman ni Kalat niyo. Librado Ludovico ulit Sa totoo lang, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, Sarang Botangera, kahit Tagalog ang sinasabi mo. Si Librado. Wilma Lareta, welcome to the club, Wilma Lareta. Paano alam nila kung magkano ang kinukurakot nila? Talagang sasaidin nila kaban ng bayan. Totoo. Kaya alam nilang maghihirap na, ganun. Ang Hilito Vincent Paano di maghihirap? Gusto nilang kamkamin lahat ng pera ng sambayan ng Pilipino. Alam nila, putik, ikulong pamilya Duterte.
Kala mo kanila, sabi niya. Putik, ikulong pamilya Duterte, sabi ni Angelito Vincent. Virginia Chongko, welcome to the club. Nakakatuwa naman siya. Nag-iba ng tono ng salita. Nag-iba ng tono ng salita niya, nabuking siya, sabi niya. Fidel Marpil, shout out ha. Lalong maghihirap ang mga Pilipino, Sara, pag ikaw ang naging presidente. Lord, kayo na po ang bahala. Erwin Varela, shout out, sabi niya. Matakaw si Sara Duterte sa pondo ng bayan. No, yun, kaya naghihirap, di ba? Alam niya, no, di ba? Luis De Leon. Baka sabi niya, dapat hindi maghirap, di ba? Dahil 650 million yung, ewan ko pa paano, di ba? Tinanggal sa kanya, di ba? Oh. Nawawala, sabi ni Luis De Leon. Nawala na ang pag-iisip ni Inday. Ayun. Federico Mandak, shout out ha. Parehas itong mag-ama na ito na walang direksyon ang mga sinasabi. Una, walang ibang lumalabas sa bibig ng tatay niya kundi pananakot sa pwedeng gawin ng military. Ngayon, itong si Sara, pinaghahanda ang mga tao sa posibleng paghihirap sa darating na panahon, ng mga panahon. Yan kaya ang konektado sa pananakot ng tatay niya ukol sa gagawin ng military. Mukhang may niluluto talaga sila at saka matagal nang naghihirap ang taong bayan dahil sa korupsyon ng mga politikong gaya niya. Sa mga confidential fund na ginagastos nila na ayaw ipaalam sa taong bayan kung saan nila ginagastos. At ngayon ganyan sasabihin niya, maghanda sa posibleng kahirapan. Hindi mo na kailangan sabihin niya, Sara. Sabi niya, kahit anong paghahanda ay di na magagawa dahil wala nang itatabi ang tao dahil sa kahirapan. Ang laban ng tao ay yun lang kakainin sa ngayon. Yung bukas ay kahahanapin pa rin sa kinabukasan. Tama na yung mga drama mo na kunwari ay concern ka sa taong bayan. Galit si Federico Mandak. Totoo naman sinasabi ninyo eh. May nag-reply si Everyday Sunday. Shout out Everyday Sunday ha. Relax ka lang kuya. Ingat yan puso mo. Hindi mangyayari yan. Basta wag iboto ang mga Duterte sa susunod na eleksyon. Walang problema yun Everyday Sunday eh. Ang problema, kung gano'n na naman ang mangyayari, kagaya ng nangyari nung nakaraang eleksyon. Di ba? Luisito Season, welcome to the club. Maraming nadagdag Sabi niya, sana nagsusubscribe kayo mga boss. Sabi niya, simpleng warning at paninira lang yan sa kasalukuyang administrasyon at gusto niyang sabihin sa mga Pilipino na siya ang pag-asa ng bayan. Naku, Dothin. Parang gano'n, galing ni Luisito Season, Talagang magagaling naman kay lahat, wala akong tulak abigin, puro pangabig, ba? Ano to? Asara Tulay Yusay. Welcome to the club. Asra Tulay Yusay, sabi niya. Hirap nang banggitin to. Sabi niya, talagang maganda kung siya ang magiging presidente dahil trilyonis na naman ang kulimbatin tulad ng tatay niya. Yun. Ewan ko, anong sabi naman anak na maghanda kayo, darating na kahirapan. Ito naman tatay niya, di ako nananakot, bantayan niyo yung military sa kapulis. Okinawa Japan. Ano ba ito magaman na to? Ikaw, Romualdez ka, nakisabuatan ka sa mga komunista para kung ano pinagsasabi na, ano? At yun nga, sabi niya, tungkol ho sa sinampang kaso sa kanya na grave threat, papakulong lang siya. Bakit? Ni-interview niyo pa si Roque. Namin na nung akusado na hindi na siya lalaban, papakulong na lang siya. Di ba mga Hari Roque, huwag ka na magano dyan. Papakulong na nga amo mo Ganun, teka, ba't kinuha ka pang abogado? Papakulong na pala siya ba't pa kumuha na abogado? Di ba?
Friend Ivy Bingson, shout out. Dolor Garcia, Bilinta Magtangob, shout out sa inyo mga boss ha. Sabi ni Friend Ivy. Naku, gawain naman nila yan. Natakutin ang mga tao, like father, like daughter, na walang H. Nainit na naman ulo. Friend Ivy ulit oh. Nakakasuka na mga dutae. Gustong hawakan ng Pilipinas hanggang sa magunaw na ang mundo. Nakatikim kasi sila ng magpasasa sa salapi ng bayan na walang kahirap-hirap, mga wala ng kaluluwa ang mga taong ito. Baka hawak ni Kibuloy yung kaluluwa nito mga to. Ha? Alberto Laer, shout out. Karoke. Totoo sinasabi ni DOJ Remulla, gumagana ang justice sa Pilipinas minsan sa 6 na taon. Kaya ex-Senator Laila de Lima at kay Congresswoman Franz Castro sa pagbabanta ni Digong Duterte sa buhay ni Franz Castro Karoke. Yun. Louis Bulano, shout out. Sabi niya, good day Karoke. Good day Karoke. Sino ba ang nagpahirap sa mga mamayang Pilipino? Hindi ba sila dahil sa pangungurakot ng grupo nila, lalo ng mga Chinese mafia na pinapasok ni Digong sa bansang Pilipinas? At malaki ang kinita ni Digong nyo sa mga pogo. Hindi ba nadulas na dila ni Roqueta na tumatanggap si Digong nyo nila ng pera galing pogo, Parmali at PRA? Kaya nga kami naghirap dahil kayo ang pahirap sa buhay ng mga Pinoy. Kayong mag-ama ang talagang pahirap sa buhay. Talagang pahirap sa buhay namin. At tumigil na kayo sa kasinungalingan at kaplastikan ninyo. Pagkaplastikan ninyong mag-ama. At mga aliporis nyo sa mga kasamaan na ginagawa nyo. Wala namang pumipigil. Tuloy-tuloy lang ang kasamaan. Diba? Louis Bolanos. Rod Dizon, shout out. Di ba binaon tayo ng tatay niyang si Digong sa utang? Ano pa ba ang gaganda ng Pilipinas? 14 trillion na po ang utang natin. Hindi siguro alam ni Sara. Ewan. Julito Rubilos, shout out, sabi niya. Good PM, Roque. Alam na ni Sara na maghihirap ang Pilipinas sa kagagawan ng tatay niya. Nag-iwan ng trilyon na utang, corruption sa Parmali at patayan sa bansa. Dapat matuto kayong mag-ama, magtipid. Matuto kayo mag-ama, magtipid. Hingi kayo ng CIF na walang pinagkagastusan. Totoo yan. Len Rapolo, shout out Len Rapolo. Style ng tatay niya ang ginagawa niya. Mahilig manakot at syempre ang mensahe niya ay para sa mga mahihirap at may mabababang antas ng pinag-aralan. Propaganda ni Sara ay bulok na. Ito ang taong nagsasalita na nagbubuhat sa anus niya. Dirty filthy, unreasonable propaganda. Alam niya na palubog na ang mga dutae. Hindi maghihirap at magugutom ang mga Duterte dahil sa limpak-limpak na ninakaw nila sa ating bayan. Sara, you are useless as BP. So, wave your hands and say goodbye. Welcome to the club, Len. Ras Soriano, shout out, my friend. Tagal na wala si Ras. Sabi niya, Sara, buwang. Ilagay na yan sa mental rocks. Mental ka. Ilagay na sa mental yan, karok, sabi niya. Alberto Olaer, sabi niya, Karoke, si Kibuloy galit na galit sa lahat ng bakla sa buong mundo. Dahil binastos siya ni Vice Ganda sa Lindol staff, pero si baklang attorney Harry Roque, favorito niya ni appointed son ni Satanas, Pastor Apollo Kibuloy Karoke. Isagani Ibarra, shout out. Kayong mag-ama ang nagpahirap sa amin. Saan nyo dinala ang 125 million namin? Hindi yun paninira.
Gago. Galit si Sagani Ibarra. Cat Gray, shout out, sabi niya. Aba, pabiktim Paawa effect naman siya. Paawa effect naman siya ngayon. Dapat sa iyo, yung talumpati mo, sana'y nasa hirap ang mga Pilipino. Ngayon mo lang ba alam yan? Or sinabi mo lang yan dahil iniisip mong dihado ka at aping-api ka sa partihan ng pondo ng Pilipinas sa inyo ni Marcos. Malumanay ka ng magsalita, hudyat ba yan ang humihingi ka na ng tulong sa mga Pilipino na samahan ka at suportahan? Para saan naman kaya ang kailangan ka namin suportahan? Kayo ang nagpahirap at nagpalubog sa Pilipinas. Ipaliwanag mo. Ipaliwanag mo saan mo dinala ang mga confidential fund mula ng mayor ka sa Davao at hanggang ngayon na naging vice president ka. Dami mo ng deposito, pwede ka nang magtayo ng bangko, Agila. At hindi ka naman apektado sa paghihirap ng mga Pilipino. Huwag mong baliktarin ang mga pangyayari. Kayo ng pamilya mo, ng Unitives at mga trolls nyo ang nagpasasa sa katas ng Pilipinas. Xerox, naglipa na naman ang mga trolls ni Digong. Meron nga akong kadebate din ngayon. Sabi, babalik daw uli yan si Dilima sa kulungan. Sabi ko, ikaw ang babalik sa kulungan ng mga tanga. Puno na ang kulungan doon kaya nasa laya ka pa. Huhulihin ka na din balang araw. Tapos sabi niya, isama daw niya ako. Sabi ko, di ako pwede sa mga pangit tulad mo. Wala pa siyang sagot. Noon mo na pala. Scott Ray ako, hindi ako pumapatol sa mga yan Totoo lang. Hector De Garcia. Hector De Garcia, welcome to the club. Matawa siya. Sanay na mga tao kahit nung sa panahon ng pandemic, Ma'am BP Sara. Pero itong sa panahon ni President BBM, balik na ang normal na buhay namin ngayon. Mas pipiliin ko ng magmahal bilihin ngayon kaysa noon. Mahal ang swab test, gamot, check-up, face mask at mga bilihin. Totoo yan, Hector. Grabe, face mask sobra. Okay na ako dyan. Tipak-tipak talaga yung mga tropa ni Digong noon no? Erlinda Alog, shout out. Dahil sa mga ninakaw ng pamilya nyo. Galit si Erlinda. Erlinda ulit Kadiri itong butangera ng Davao. Ang dami Erlinda Alog ulit Siya lang ang nakakaintindi sa sinasabi niya. Totoo yun. Ewan nga kung sino umano Ito. Ray Ramoso, welcome to the club. Kasabwat ka, Sara, sa pambubudol na yan nung kampanya. Raul Villanada, shout out Sabi niya, wala na. Sirang-sira na itong BP. Raul Villanada ulit Greetings Kuya Rox at sa inyong commander naway bumuti ang kanyang kalusugan. Oo, friend. User, sabi niya, sabihan mo ang tatay mo, Sara, natigilan na sa pamumulitika si speaker. Shout out, user. Merong user na hindi ko kursunada, may user naman na maayos, no? Binubura ko pag hindi ko yung user, hindi ko kasi ito Hindi na pangalan to di ba? Raul Villanada ulit may pihiwatig ito na ang ikakalat nila sa mga tanga na ang paghihirap ay sila BBM, ang nagpapahirap ay sila BBM at Romualdez. Yun ang ibig sabihin niya. Libra Girl, shout out. Walang kalatoy-latoy na speech. Huli sa balita si Inday Sara, parati daw sa parating daw na taghirap. Tagal na di ba? Raul Villanada ulit
Style nila ito, mananakot at sila ang matatapang at may solusyon. Kailangan ay tanga lang ang kababayan natin na ngayon ay unti-unti nang nakaka-recover. Totoo yan. Raul Villanada ulit oh. Medyo mali tayo na walang gamot ang tanga. Pero ang tanong ko, may mga naka-recover. Virus nga, pinapalipas lang talaga. Pwede. Libra Girl ulit oh. Di ko mag-get ang species Inday. Tinatagalog nga, di ko pa rin mag-gets. Parehas tayo. Sabi ni user, oh, ekonomista ba siya? Hindi, boxer. User ulit, oh. Sino ba ang gumawa ng speech niya? Hindi ko alam. Sumagot si Andy De La Cruz, oh. Shout out Andy De La Cruz. Sino kaya ang director ng script? Baka si Digong? Jeng Ipa. Shout out Jeng Ipa. Sabi niya, oh, nasisira na ng ulo si Fiona. Nagiging manghuhula na nang dahil sa katakawan sa pera ng bayan. Tigil-tigilan mo kami, Madam Sara, ibig mo sabihin, kilalanin ka namin bilang mabuting kaibigan matapos niyong pagsamantala ng pera ng bayan, matapos ang marami ninyong panggigipit sa mga maraming Pilipino. Diablo ang kaibigan niyo. Galit si Jeng. User ulit oh. The world war is imminent dito sa abroad. Tumas na mga bilihin. Darating araw sobrang mahal ng petrol dahil sa walang trabaho dito sa abroad. Yan ang totoo. Elizabeth Iscare, shout out ha, sabi niya. Good evening, Sir Rox. Anong klaseng BP ito ng ating bansa? Bakit siya nagsasalita ng mga salitang ganyan? Anong ibig sabihin nito? Ano yan? Pagbabanta ba yan o pananakot? Hindi ko talaga maintindihan yung pinagsasabi nitong Sara na to. Bakit? Alam niya ba ang mangyayari o may plano na ito? Ang gulo nito, ano ba yan? Binabantaan ba si BBM dito? O tayo? Ewan. Basta yan nga, Elizabeth. Marami-raming popcorn to. Especially pag lumabas ang warrant of arrest na sinasabi mula sa ICC. Ha? Makikita-kita yan. Kung totoo, itong gulong nangyayari sa dalawang grupo na to ng mga unitives. Ha? O, pelikula lang ni FPJ. Ha? User ulit oh. Ang aga ng sona niya, may babala pa. O nga, parang nagsosona yun. No? Mantakin mo mga boss. Haharap kayo sa social media o sa mainstream media, yun lang ang sasabihin ninyo. Ha? Binabalaan ko maghanda kayo sa dadating na taghirap. Hirap unawain, di ba? Michelle Edwin, shout out. Baliktad na sinasabi ni Sara na yan, like father, like daughter. Masyadong nakakasuya. Good morning, Karox. Always present, always listening from Ontario. God bless sa lahat. Salamat, Michelle. User ulit oh. Puro pananakot at paninira ang mga ginagawa ng mga Duterte sa mga Pilipino. Totoo yan. Elizabeth Iscare ulit oh. Ito namang Rimulya na ito. Siguro nga kaya binigyan ng piyansa itong si Senator De Lima. Kaya siguro ito ang pinlano nila na kunwari may justice system daw ang bansa. Dapat dyan, taong bayan ang tanongin nila. Di ba, Sir Rox? Kasi kung sila ang tatanungin, siyempre, todo tanggol yan sa digong. Sa digong na yan para di makapasok dito ICC. Bakit? Oo, pwede yan. Ang galing Elizabeth ha. Dapat taong bayan sabihin, papapasukin ba o hindi? Hindi ikaw, Rebilla. Rimulya. Ba? Tao ba ito ni Digong o binabayaran ito ni Digong? Yan lang.
yan lang ang magandang sagot dyan. Kasi halata na sobrang dikit siya dito sobrang dikit siya dito. At bilang Secretary of Justice, dapat wala itong kinikilingan at pinoprotektahan na kabaligtaran ang nangyayari. Totoo. Andy de la Cruz, oh. Galing magsalita, kulang sa gawa, sobra kupit. Ruel Cabarlo, shout out niya. Kaya hindi nananalo sa eleksyon niya kasi kahit mga DDS, sukang-suka dyan. Si Harry Roque ba? Moody Muma, shout out. Hi Sir Rox, good evening po. Wow, mga sinasabi ni Sira. Ano ka mo? Pang-aapi ka mo. Maraming pinatay ang ama mo at pang-aapi kay Dilima at pambabastos ng ama mo. Ang ibig sabihin ni Sara, huwag makipagsimpatya kay Dilima dahil alam ng mga Duterte na tagilid na ang kanilang pangalan dahil sa ginawa ng ama niya. Natakot sila na babalikan sila ni Dilima kaya dinadaga na ang kanilang mga dibdib. Kaya lahat ng pagbabanta ay gagawin ng mga Duterte upang matakot ang mga Pinoy at ang buong bansa. At isa pa, may mga kakampi sila. Sino ko yun? Ang China na mga sundalo na nandyan na sa Pinas na matagal na dyan nag-aantay ng signal kung kailan sila lulusob. Yan ang babantayan ng totoong bayan, ng taong bayan diyan sa Pinas. Magmasid kayo dahil ang mga sundalo ng China nakakalat sa bansa upang anuman ang mangyari. Nakahanda na sila upang kuyugin ang kasundalahan natin. Lahat ng mga Pinoy magmasid sa mga sundalo ng China. Salamat po, Sir Rox. Ang galing nila Moody mo. Arturo Mausisa. Welcome to the club, Arturo Mausisa. Baboy ngang butanding. Huwag masyadong magtulog, baka bangunguting ka. Elizabeth Iscari ulit, oh. Yang style na yan na ginagamit ng mga salita ni Sara na yan, ganyan silang mga Duterte. May kasamang pananakot at pagbabanta. Tayo pang mga Pinoy ang pinagsasabihan nito. Iba dapat tayong mga Pinoy ang dapat magsabi sa kanila na dapat kami ang mag-isip na mag-ingat at baka itong mga Duterte ang may plano sa ating bayan. Di ba, Sir Rox? Sinabi mo eh. Yun talaga yan eh. Shirley J. Sir, shout out sabi niya. Ang salitang pang-api ka, Rox, para sa kanilang pamilya yun. Sila ang number 1 na mga pang-api, si Senator De Lima at BP Leni Robredo, ang sobrang inapi ng tatay niya. Drama pa mo. Totoo. Gaya sabi ko, di ba? Hindi ka talaga sisikat sa politika kung hindi makapal ang mukha mo. Diba? Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Karox, ICC ang sagot sa lahat ng problema ng ating bayan para manumbalik ang sigla ng taong bayan. God bless po. Totoo, niniwala ako sa dyan. Kaya ngayon dapat antayin. Ano to? Raybin, welcome to the club, Raybin. Kayo naman ang may gawa ng paghihirap ng tao. Kayo din ang magugutom. Marami na kayong nahakot. Tigil ka na sa pambubudol. Kaya kala mo masabi niya yun, ano? Lord. Johnny Bigod, shout out sabi niya. Gandang gabi, Karox. Ito si Sara. Nagmamalinis lang yan. Nagbibigay siya ng babala na baka dumating ang paghihirap at hindi panahon ng paninira at pamumulitika. Gusto niya lang magpabango dahil nabisto siya sa mga kalokohan at pagnanakaw niya. Kaya sinasabi niya, tigilan ang paninira sa kanya. Totoo lahat ang bintang sa kanya at hindi ito paninira at pamumulitika. Totoo yan, friend.
Sami, shout out. Karoke, sa tingin ko puro nakadroga yung mga politiko na yan. At si Sara, naging pastor, manghuhula pa. Yun nga, di ba? Audi Galvez, welcome to the club. Wawa naman si EJK Buwang Digong Monyo. Takot sa ICC na. Takbo na sa China. Sama mo si Sara Kim. Sara Kim, pulong, mafia at Bastimonyo. Yari na ang mga ill-gotten wealth nyo, including Aguirre, Wig, Batogan, Bogo. Ang galing. Si Audi Galvez Welcome to the club Reborn Taurus, welcome to the club. Sabi niya, paghandaan ng paghihirap, sila ang nagpahirap at matagal na tayong naghihirap. Ewan ko kung paano naisip ni Sarang humarap sa para magsalita ng ganun. Ano ba? Sami ulit Xerox, sa tingin mo, sino ang hari ng aswang? Shh. Tayo lang nakakaalam. Rolando Resco. Pero sigurado, ang alam ko lang na dyan, si Kibulog, oo. Isang, nagpapanggap na siya raw ang putik yan. Rolando Resco. Aba, meron pala siyang ibang talento. Oo nga, meron, di ba? Roberto Lanusa, shout out. Greetings, Karox. Gumana na lang ang hostisya nung paglaya ni Lima, isang araw lang. Kaya nga, di ba? Pinagmalaki pa ni Irmulia. Ay, nako. Ewan. Annalyn Flores, welcome to the club. Pinagsasabi niyan, matagal na naghihirap ang Pilipinas. Ewan ko. Hindi talaga, yung mga style na yan, hindi talaga lulusot dito sa mga kasama natin di ba? Mga boss. Ito pa isa, David Alvin Mendoza, shout out. Hi po, Karox, at sa mga Rocky Warriors, good evening po. Ano po yung sinasabi ni Sarah Jim Potpot? Maghanda daw po para saan? Para sa kanila, Para sa kanila po ba? Ginagago na naman ninatutay ang mga Pilipino. Wala na yung magic ninyo, tama na yung minsan nyo nabudol ang mga Pilipino. Doon na lang kayo sa kaharian nyo sa Davao. Grabe. Shirley J. Sir, sabi niya, 100% hindi sila kawalan, Karox. Baba naman. Di ba 1,000? Friend Sherpin sa Peda, shout out. Christy Ansen, shout out. July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Muli po, impong basyang Team Delhi. Kahit po nakangiwi at nakasimangot dahil sa topic mo today, umabati po muna ng mapagpalang buhay sa ating mga Karoki Warriors, the Great. Sino po ba ang Sino po ba ang kinakausap dyan ni Madam Umbagera? Kakilakilabot po? Sino ba ang gumawa ng speech na yan? Di muna niya ni-review bago siya kumuda? Madam Umbag, paano naman niyang nagdaang 6 na taon sa palagay mo? Paano mo iaahon yung trilyon-trilyon na utang na ginawa ni Ingkong Panot? At tatay mo? Naku po naman, Madam Confidential. Para mo ng awa, manahimik ka na lang at tigilan mo na ang pagpaepal at puro lang naman pang-uuto na naman sa mga tao at panluloko na naman ang agenda ng speech mo na wala namang kalatoy-latoy. Kung ako sa'yo, Madam, tayo mag-usap ng masinsinan, okay? Papayuhan kita ng isang matindi at nang ikaw mahimasmasan muna. Okay, Madam? Bakit di kaya gawin mo muna ang trabaho mo? Magtrabaho ka muna. Focus ka sa mandato mo. Buwasan ng pagkuda at pagiging marites.
Huwag puro chismis na bulok ang atupagin. Pag may napatunayan ka na, meron ka ng pruweba na talagang nagtrabaho ka. Inuna mo ang kabuhayan at kapakanan ng mga kapwa mo Pilipino na unahin mo ang kabuhayan at kapakanan ng mga kapwa mo Pilipino. Naiangat mo ang kabuhayan at kalagayan nila at ipaglaban mo talaga ang issue ng ating soberenya na pilit inaagaw ng mga ching-ching pwe na kaalyado mo. Baka sakali, madam, may maniwala sa iyo kahit 1% lang sa mga ipinagkukuda mo. Sa ngayon ceasefire muna dapat. Ha? No. Ceasefire muna dapat sa mga drama effect. Okay, madam? Di ba may kasabihan? Kapag ang tubig sa dagat ay tahimik, ibig sabihin ito ay malalim. Pero pag maingay, ito ay mababaw. Parang kayo lang ni Butanding, kuda ng kuda. Ibig sabihin, basura ang mga kwentong hatid. Nauna palagi ang kuda, wala pang napapatunayan tulad ng sabi mo. Malayo pa ang 2028. Eksakto. Trabaho muna, tigilan muna yung kangangawa. Okay? Kinam mga buwisit. As always po, sumobra na naman ang haba ng talata ni Impo. No? Lalayas muna po bago po mahabol ng hambalos ng aking mga ka-warriors. Ang inyo po na di po tatakbong atulin sa inyong tunay na nagmamahal kahit po mahilig sa pagkuda. Ito ang inyong aswangot na nobelistang Tia Deli. Hanggang sa muli po, sana po wag din po kayong magsasawa sa mahaba inyong pasensya sa akin. Love you all mga ka-warriors ko. Siyempre po, ang saludo ko sa ating Master Rocks kahit hinihingal sa haba ng nobel ko. Araw-araw, dinadaan lang sa tawa ng... Dinadaan lang sa tawang inis at buwisit sa inyong impong. Ikaw naman. God bless, Rocks. Makakabawi din ang inyong impong sa iyo. Good night po at matulog na mahimbing. Ikaw din, matulog ka na mahimbing. Ay ko. Odi Galvez ulit to. Roque, lechon dapat dito itapon sa laloma. Milas lechon. Roque super troll ni EJK Architect Digong Monyo. Malupit si Audi Galvez. Lorna Bele, shout out. Si Budol Budol Man and Sarah Jing Potpot parang parehong nakapulburon pag nag-i-speech. Panay lip service lang ginagawa nila. Pareho ang concern lang ni power and money. Totoo yan, Lorna. J9G3, shout out my friend. Ang tagal mong nawala. Ayan. Walang yung speech yan. Walang yung speech yan. Kailangan pang may background music para may effect. Wala kasing kalatoy-latoy. Magsalita itong si Inday ng buhay ko. Patay tayo dyan. Aris, shout out Aris ha. Kumonsulta kaya si BP Sara sa ibang opisyal ng gobyerno at sa ibang ekspertong ekonomista sa Pilipinas bago siya nagsalita tungkol sa kanyang babala. Magulo nga ka, Roque, ang pahayag niya. Dapat kung totoo ang sinasabi niya, ay meron siyang chart na pinagbabasihan kung anong kalagayan ang kabuhayan natin para maintindihan ng mga tao. Tungkol naman sa sinasabi ni Remulla at Aimee na ang batas ay gumugulong na dahil napalaya si Laila de Lima ay mali. Para sa akin, hindi makakalaya si de Lima kung hindi nag-away-away ang UNITIB sa pera at kapangyarihan. Totoo yan. Salamat sa confidential pa ni Sara, naging daan ito sa kalayaan ni dating Senadora Laila de Lima. Totoo. Galing mo, Aris ha. Jolps. Welcome to the club, Jolps. Biruin mo, sabi niya. Biruin mo.
Ayaw ipakita ng dating presidente salin, nasa batas yun. Ganun kakurap yung tatay niyan, kaya tayo naghihirap tayo. Totoo. Marisol Pale, shout out niya. Dami kong tawa kay Sara Jimpot Dotae. Ikaw pala ang huli sa balita. Indaya Sara Potpot. Matagal nang naghihirap ang mga Pinoy mula nang maupo ang ama mong siga at bungangero. Nasanay na nga ang paghihirap ang mga Pinoy. Kayo lang ata ang mga kurap na politiko ang hindi nakakaranas ng paghihirap. Totoo yan. No? Sa buhay, kaya anong pinagsasabi mo dyan na maghanda kayo? Ang maghanda kasi wala na kayong mananakaw ng pera ng bayan, tinanggal ng confidential ban mo. Kaya nagkandahirap ang Pilipinas dahil sa inyong mga magnanakaw na politiko. Naubos ninyo na ang naglalakihan ninyong mga confidential at intel pandarambong. Ang mga Pinoy wala na yan paghahandaan kasi sanay na kami sa paghihikahos na ginawa ninyong palabigasan. Mga demonyo kayo, mga politikong nagnanakaw. Saka nakakairita yung boses mo. Indaya Sara Potpot, para kang nasa ilalim ng lupa, walang kalatoy-latoy pala itong mag-speech. Si Sara Potpot nakakairita sa tenga. Galit si Marisol. Everyday Sunday ulit Inday Sara, nananakot ka na naman. Pareho ka ng tatay mo. Alam mo pala, natataas mga halaga ng pagkain. Gumawa ka ng kaparaan para sugpuin yan. Ipakita mo ang tunay kang leader. Buwisit kayo ng mga Duterte. Sobra na ang pag-ubudol nyo sa mga tao. Galit si Everyday Sunday. To. Jane L, shout out my friend sabi niya. Xerox, kay gumana o hindi ang justice sa Pinas, hindi yan issue sa ICC. Nagsampa ng reklamo ang Pilipinas sa ICC at sakop ng jurisdiction ng ICC ang reklamo. Kaya tuloy ang investigasyon kay lumaya o hindi si Dilima. Narinig mo yan, Limulya? Jane L pa lang yan. Wala pa sila Maria Leonora Roque. Shout out, Maria Leonora Roque. Divine Wilson, Divine Grace, shout out. Jane L ulit Xerox, mga troll siyang nag-comment na drag queen si Dilima. Marami pa yan sa social media. Trabaho lang sa kanila yan. Pero ang Panginoon Diyos ang nakakakita ng lahat. May parusang nakalaan dyan, whether they like it or not. Totoo yan. Alexis Tandog, shout out. Pag gutom na, pwede nang litsunin ang nagpahirap sa bayan. Sumagot si Christian Cheng. Correct na, tama ka pa Nandiyan si Christian Cheng ngayon. Ray Halandoni, welcome to the club. Ibalik niya ang 125 million na ginastos niya sa loob ng 11 days. Kaya naghirap ang mamayang Pilipino dahil sa inyo. Pinaglulok tayo mga boss. Hindi naman lulusot, di ba sa atin? Huwag kami! Sabi nga ni Atty. Enzo. Ricardo Francisco, shout out Matagal nang naghihirap sa Rakim. Juan Gabriel, shout out sabi. Sa takbo ng mga nangyayari sa bansa, yung walang tigil na pagtaas ng mga bilihin, kawalan ng mapapasukan, dulot ng matinding diskriminasyon, ang walang katapusang pagnanais ng maraming Pilipino na maging OFW, kawalang trabaho para magpaunlad sa Pilipinas, ang pagpapabaya sa ilang likas na yaman na ipahakot sa ibang bansa, ang mas marami pa ang binibili sa ibang bansa kaysa ini-export,
Yung pahayag na parating na taghirap, matagal nang dumating, dangat hindi na talaga gang mayayaman. Hindi sa taga mayayaman at nasa gobyerno, kundi sa milyong-milyong matagal nang naghihirap, namamayan dulot ng kapabayaan ng gobyerno. Kunway may malasakit sa pahayag, alam ko at alam ng marami na wala itong kahulugan sa kanya. Totoo yan, Juan Gabriel. Ito. Benigno de Guzman, shout out. Welcome to the club, Benigno de Guzman, ha? Madam BP Sarakim, ng panahon ng iyong tatay Digongyo, sa nagdaang panunungkulan presidente, naramdaman na ang kahirapan ng buhay ng taong bayan, kahirapan sa pagkamit ng hustisya, isinadlak, kahirapan ang taong bayan sa pagbaon sa utang, pangungutang para sa sariling bulsa. Sinamantala ng iyong tatay Digongyo ang mag-utang sa ibang bansa at ang iniwan ay todo baon sa utang na bansang Pilipinas. Spoiled brat Sarakim, kung ikaw ang maging presidente ng bansang Pilipinas, lalong mahirap ang buhay ng mamayang Pilipino at gutom ang mararanasan ng taong bayan. At isasadlak mo sa kahirapan ng buhay ang tao ng Pilipinas. Ikaw pa ang garapal at matakaw sa confidential fund. Uubusin mo lamang ang kaba ng yaman ng taong bayan at ipapaapi mo sa bansang Pilipinas sa komunistan China. Sarakim, huwag ka ngang mag-ambisyon na maging presidente ng Pilipinas. Chris Antoa, long time no talk, ha. Sabi niya, shout out sa iyo, ha. Karox, yung mga nag-comment, wala tayong magagawa. Nalason ng mga demonyo ang nadutay, sinunog ni Satanas ang mga taong naging alipin ni Digongyo, mga tanga at nagpapaka-estupido at estupida. Totoo yan. Gracita San, welcome to the club. Oo, taghirap noong tatay niya ang presidente sa laki ng inutang ng tatay niya bago bumaba. Tayong mga Pilipino ang naghihirap. Tumigil ka na. Tumigil ka na nga, Sarah Hiya. Larry and Sinares, shout out, ha? Mukhang nasisiraan na ng bait si Inday Sara. Parang nagiging bula ang propeta. Ganun. Ano to? Renel da Torres, welcome to the club. Walang gagawing matino pag si Sara ang naging pangulo, parehong silang mag-ama. Al-Ulalia, shout out, ha, sabi niya. Nakikita pala niya ang paparating na taghirap, pero patuloy silang nagsasandok ng pondo kundi lang nabisto ang confidential fund. Hindi mamumulat yung piyona na yan na na-realize niya ngayon na bistado na ang tunay na kulay nila, lalo ng ama niya, kaya magkukunwaring may malasakit yan. Ang kasalanan ng tatay niya sa mga Pilipino ay walang kapatawaran, kundi ang magdusa siya sa kulungan. Hindi na din mapakali si Fiona na yan. Mapagpalang araw si Rox, mga warriors. Dasal-dasal lang tayo at malagpasan din natin ang pagsubok. Totoo yan, Al-Ulalia. Ito. Normando Reyes, shout out. Ha? Si Bantag nga, hanggang ngayon hindi pa nahuhuli, Boyoyong. Mabuti pa, magbigti ka na lang. At yung sinasabi ni Sarakim na darating ng taghirap ay pasaring kay BBM. Ibig niyang sabihin, no limitang here, don't touch me or else. May G, shout out. Itanong mo sa tatay mo. Ano to? Flavia Nausi. Welcome to the club. Flavia Nausi. Ano to?
Sino ang nagpapahirap taong bayan? 125 million CF. Ano nangyari? Si Dutay, mahina si BP Sara. Hindi pwede si Sarang malamyak. Ito. Antonio Andrada. Shout out. Maghihirap talaga kung ibibigay pa sa'yo, BP Sara, confidential fund. Tapos na ang pangurakot ng tatay mo, ikaw na naman. Don Juan, shout out sabi niya. Sino maninira, Sara? Sinong naninira, Sara? Ikaw sumira sa sarili mo. Nagpahalata ka agad na masiba sa pera ng taong bayan. 125 million. Nawala agad ng 11 days. Tapos humihirit ka pa ng dagdag. Ano palagay mo sa mga kababayan mong Pilipino? Mga mangmang at tanga? Totoo yan. Yan ang alam nila. Na sila lang ang matalino. Ito. Hermes Siagre. Hermes Siagre. Welcome to the club. Ha? Buwang talagang Dutay talaga ang pagkatao. Huwag kang makasarili. Demonyita ka. Pagsamahin ang mga ninakaw niyong Baste, Paolo, Sarakim, Digong, nasa bitrilyon na pamilya ng kriminal, super magnanakaw pa isang term ng tatay mong Digong nyo, trilyonaryo na agad kayong mag-ama at magkakapatid. Welcome ICC. Ewan ko nga ba, dami siguro. Nick Abordo. Welcome to the club, Nick Abordo. Taghirap, utot nyo. Ikaw, Sara Mau, ang magpapahirap sa Pilipinas dahil no mind ka. Ngayon nga lang ang daming problema ng Pilipinas, hindi mo man lang tulungan ang Pangulo. Kahit man lang suggestion kung ano ang mabuting dapat gawin, walang umakyat. Ha? Dapat gawin. Wala, umakyat pa ng bundok, namili ng bulaklak. Walang pakialam pa sa easy lang, busy sa confidential fund. Tapos gusto pang maging Pangulo. Wawang Pilipinas, sabay iyak ko, emoji ni Nick. Ito. Lauro Toledo, welcome to the club. Malapit tayo mag-isang oras, mga boss. Sabi niya, sanay na sa hirap ang dating mahirap. Kailan ba sumarap ang buhay namin? Mahirap mula noong kay Pem hanggang ngayon kay Dots. Sipsipin ba naman ng ultimo ng kalawanging sentimo ng bansa? Ay nako, Sara. Imelda Go, shout out Sara without H, you'll never be the Philippines President 2028. Lumabas na si Laila de Lima, talo ka na. Remember that. Sana nga, Imelda Go. Marilu Pabianak, shout out sabi niya. Blessed morning po, Tay. At to all Rocky Warriors, nakakawindang mga moods at mga talks ng BP natin. Naroon mga banta, naroon magpaawa, and bait effect. Naku, paano siya makapokus sa work mas inuuna ang makapwesto ulit sa 2028. Kaya nawa huwag ipahintulot ng Panginoon na mangyari yun. Kawawa na po bansa natin. Ingat po, Tay and mga ka-warriors. God bless as always. God bless, Marilu Pabian. Actually, Marilu Castro to Marilu Pabian ulit Suma total po na speech na pangangampanya na ang patama sa administrasyon about mga pagtaas ng bilihin and magpasaid na sa tunay na magmasid sa tunay na kaibigan. Tila para po kay tambalos-los yun. Totoo yan, manak Reynaldo Gonzalez, shout out. Salitang asar na lang mga panahon at pang-aapi kumu. Kumu pinagtatanggol siya ng kanyang ama. Pinanghihinaan na ng loob si Sara kung tatakbo naman siya
Dahilan yan ng mga pananakot niya para manumbalik ang pagtiwala sa kanya ng sambayanan. Kaya yan, mga panahon na yan ay paninira sa kanyang makakatunggali sa pagkapangulo. Naku, Sara, halatado ka na. Napakaparehas din kayo ng ama mo pagdating sa politika. Kung makapagsinungaling, sagad hanggang buto. Kaya sino pang magpapaniwala sa inyo sa mga nagagawa ninyo? Baliw na lang hindi makapag-isip ng mga sinasabi mo. Lumang tugtugin na yan, pwe. Mainit ulo ni Rinaldo. Marilo Pabian ulit, oh. Imagine po nila tapos na term ni Digong, ni wala pang naasikaso na papanagutin mga salarin. Baka 30 years na hindi pa tapos investigasyon, kaya talagang badly needed ang ICC. Totoo yan. May G ulit, oh. Kahit sino, kung wala kang nagawang masama sa kapwa mo, kahit sino kang kaya mong harapin. Totoo. Rafael Alberto, shout out, sabi niya. Ang tatay mo ang may kagagawan ng paghihirap ng Pilipinas, tapos gusto mo pang pumalit sa 2028? Wag na, tama na ang isang Duterte. Totoo. Risa Santos, shout out. Welcome to the club, Risa. Tatay mo ang nagpahirap sa Pinas, tambaluslos ka, walang naniniwala sa inyo. Marilo Pabian ulit, oh. Rest day po, tay, kaya maraming comment. Tama po kayo, hindi kabawasan mga Duterte sa bansa. Kasi puro stress at problema dinala nila sa bansa. Sandamakmak na utang, sandamakmak na pinapatay, sandamakmak na tsekwa, pinapasok, sandamakmak na anomalya. Sandamakmak na anomalya po, di ba? Kaya eto po tayo ngayon, tay, di makaahon sa kautangan at madadagdagan pa sa present administration. Lord, save and protect the Philippines. Yun talaga ang dasal dyan, na. Ito. Ramil Palmares, welcome to the club. Dahil sa inyo ng ama mo, kaya naghirap ang todo ang bayan, lalo ka na, confidential Queen Sara. Ano to? Nomar Senyo Rugayon. Normar Senyor Rugayon. Welcome to the club. Sabi niya, hindi magbabago si Roque kasi swapang yan. Inilaglag nga ang mga biktima ng Ampatuan Massacre. Si Dilima pa kaya ang ginasusan ni Diggs ng bilyon. Si Dilima ginasusan ni Diggs ng bilyon, Emily Capistrano, shout out. Good evening, Karox. May naniniwala pa ba sa mga sinasabi itong sarsa gising mga kababayan? Baka paggising ninyo, burado na ang mapa. Burado na sa mapa ang ating bansa. God bless the Philippines. Ito. Sid Borromeo, welcome to the club, Sid. Paano hindi maghihirap ang Pilipino? Ninakaw mo, katakot-takot na pera sa kaban ng bayan. Oo, yan Alfredo Salsus, shout out. Kayong mga politikong trapo ang nagpahirap sa bayan, bolera. Aris ulit, Kung nagkukumahog si Romualdez na siya ang mananalong presidente sa 2028, wag siya kasi siguro dahil meron tayong Laila de Lima, Risa Ontiveros at Leni Robredo at karamihan ng mga taong uhaw sa pagbabago at katarungan. Kung dadaanin lamang sa malinis na eleksyon, ngunit huwag tayong mawala ng pag-asa. Sabi nga ng Panginoong Hesus, pag kayo'y nananalangin, paniwalaan ninyong tatanggap nyo na ito. Paniwalaan ninyo, tinanggap nyo na ito, sabi niya. 3J Shop ulit,
Tawa-tawa si 3JC. Oh, magaling na yung friend ko, ha? Si Rox, okay naman pala si Diggs. Si Rox, okay naman pala kay Diggs na pumunta dito sa Pinas at mag-imbestiga. Di daw siya against doon. Ganun naman pala. BBM, tawagan mo na ang ICC. Di ba? Sabi niya, punta kayo, kam. Sabi niya ganun, di ba? Paano iintay mo? His Excellency. Ha? Renato Messina, shout out. Kita mo ba? Naglindol nga sa Mindanao kasi maraming mga manluloko sa Davao, lalo na si Kibulugan. Kibulugan? Sinong Kibulugan? Kilala ko na. Kibulugan, Okinawa, Japan. Amado Tinana, welcome to the club. Anong maghanda? Matagal nang naghihirap ang bansa simulang maupo mga Duterte. Ito yan. Lip N, welcome to the club. Magaganda ang plano ni BBM. Buwisit kayong mga destabilizer. Paano pupunta dito mga investor kung ganyan ang nananakot kayo? Takot ba kayo sa pagpasok ng ICC? Ito. Eugenio Aloba, welcome to the club. Ang daming pumasok na bago. Si Airpat mo ang may kasalanan. Bakit tumaas ang presyo ng bilihin? Mukhang kay BBM ata niya isisisi. Hay nako, sinong inuto niya? Ganun nga, di ba? Pinapalabas niya. Palpak yung gobyerno ni bagay. Palpak ba? Cassandra Daisy, shout out. Tapos na ang termo ninyo, mga Duterte. Doble na ang utang ng mga Pilipino dahil sa dugas nyo. Tulad na sinabing Trillanes, gagamitin ni Digong ang mga nanakaw na pera para manalo ang mga DDS na senador. Kaya mga kababayan, huwag natin pabayaan ng mga bubutante ang magkontrol ng Pilipinas. Kaya nga mga Rocky Warriors, sa araw-araw tayong makikulab sa matitinong Pilipino. Totoo. User ulit o concern at paawa. Ito. Dispalinghado. Welcome to the club. Dispalinghado. Ano ba ang pangalan to? Sabi, tatay mo ang pagsabihan mo, pro-China kayo. Pikon na pikon kay Martin. Tapos ang laki ng paghihingi mong CF. Buti na lang. Nabuking, asartalo sila, pati SMY. Atat na atat si Mokong Digong sa pagganti kay Martin. Alam ni Martin ang iniisip mo. Christian Cheng ulit, A pleasant PM po to all the viewers. Sa totoong nasa matuwid ang kaisipan. At sa mga ka-warriors, lalo po sa inyo, Tyrox. Ang sabi daw ni Lechon Manok at Chara Carpio, maghanda na darating ng taghirap. Wow! At bakit Lechon Manok at Chara? Palagay mo ba sa ngayon hindi naghihirap ang mga nilalang? Hoy! Nung rehimen ng ama mong kil, nagsimula ulit ang paghihirap ng taong bayan. Panahon ni President Noy Aquino, pumuti ang ekonomiya ng Pilipinas. Then nung sumampa sa palasyong ama mo, nagsimula ulit ang paghihirap ng mga nilalang. Ganun talaga yun. Christian Cheng ulit, At isa pa, Lechon Manok at Chara Carpio. Mula nang ililuklok nyo sa SD card fake President Ngiwi Marcos, ang sarili ninyo sa kinalalagyan nyo now, lalong naghirap ang mga mamayan. Makababala ka naman, parang true. Kala mo totoong concern sa mga nilalang. Uratex K. Plastic di ba? Isang oras ata. Christian Cheng ulit, pwede ba wag kami
Pwede ba wag ka pati magnanakaw ng dialogue ng mga dialogue? Yang inatamong may tamang panahon. Hoy, excuse me, di sa'yo bagay ang pa-humble effect na pananalita. Kaya nga, di ba sabi ko, lechon manok at tsara, wag kang magnakaw ng dialogue. Ang humble voice bagay sa'yo sa politikong may H. May accountability, transparency, at lahat ng mga adjectives, words, pero sa'yo, how dare you? Kilabutan ka naman sa ang tenga mo. Mag-headset ka nga ng mamonitor mong ginangata mo. At dagdag ko pa lechon manok, lalong maghihirap ang Pilipinas pag ikaw ang humawak ng susi ng kadehero ng bayan. Thanks po, Tyrox. More power po sa daily vlog nyo. Yannick Ordobes, shout out. Taghirap dahil sa'yo. Taghirap dahil kayo nakaupo, walang silbi. Diet muna. 425 mo bodyguards, walang confidential fund. Ay, mission accomplished mga boss. Naka 1 oras tayo mahigit ha. Ang haba ho ng comments, oo. Gaganda ho ng sayang naman kung di mo mababasa yung mga ganyang klaseng comments, di ba? Teka. Walang nakapasok na lamok ngayon. Oo. Wala. Hindi kagaya kahapon, may 3. Oo. Mga kampo ng mga nagpapako kay Panginoong Jesus. God bless po, God bless. Yung gabi na, 6:30 na po dito. Hanggang bukas po, mga boss. Grabe po dito, no? Bukas gusto nyo? Talakayin naman natin yung mga nasa mainstream media na mga sasawa na rin ako sa politika eh. Yung naman, yung mga patayan, mga ganyan, ng mga pinasok ng demonyong utak. Grabe. Pero madali lang ho yung bukas. Baka maaga po mag-vlog ako. Tungkol ho dyan sa mga lalo yung binaril ho. Anak niya ang suspect. Solong anak niya ang suspect na nagpapatay sa kanyang sariling ina. Kaya sabi ko, mag-ingat po tayo sa mga demonyo. Ito ang impyerno. Ito rin ang paraiso. Yun ang langit. Nandun si Lord. God bless, mga boss. Good night.